12:30 na guys. Kaya ko sanang planchahin tong tong mga pantalon kasi plano ko is bukas na ako magplansya. Yung aking planchahin is kunti lang naman ko siya. So itong mga pantalon ang medyo marami-rami na din. So ito lang yung unahin ko ngayong planchahin. Kasi meron ditong pantalon na sinusuot ng boss ko pag tuwing linggo. Kasi nagsaserve siya sa simbahan. So, hindi ako nakapag-plansya agad-agad kasi nag-edit pa ako ng video ko kasi may in-upload ako ngayon. So guys, panoorin niyo yung aking bagong upload na video. So sa mga hindi na rin nakapanood, please watch my video, my vlogs. May vlog pala. So yan, itong pantalon lang naman ang plansyahin ko ngayon. Tapos yung mga pantalon naman na pang-opisina ng boss kong babae is hindi ko naman pinaplansya kasi yung iba is basa pa. So 2 piraso lang tong nanditong tuyo. So bukas na lang yung iba. So dahil mabilis, ganito lang naman ako magplansya ng mga pantalon. Mabilis lang naman, so madali lang po sa akin ngayon. Instead, hapon ako magplansya kasi nga, or may araw para tipid sa kuryente kasi gawa nga ng sa solar na guys. 2 gabi ako hindi nagluto ng hapunan kasi sa labas sila kumakain. Hindi pa rin ako nakapag-start ng maaga magplansya. Kanina dapat plansya sana ako ng maaga kaso nga lang easy nga lang nag-edit na ako ng video. So try ko na talaga na mag-upload ako lagi ng video. Ganda sana araw-araw kasi para kahit pa paano ba mag-views ako sa pag-upload ko sa mga video ko. So dahil hindi naman ako magaling mag-edit, so panoorin na lang yung aking mga video guys ha. Yung mga plansyahin ko pala is mabilis lang to plansyahin guys kasi mga halos pang bahay lang naman po. Tapos may 3 long sleeve dito, 3 or 4 na medyo mahirap-hirap plansyahin. So at least 3 lang. So karamihan is pambahay lang. So hindi masyadong masakit sa ulo kasi mabilis lang itong plansyahin. Kita nyo naman kung paano ako magplansya. Yung kapatid ko kanina ay kahapon nag-voice message siya sa akin. Nagkukwento siya kasi yung apo niya kasi is parang may sinat ba. So syempre walang wawart. Nangutang daw yung pamangkin ko ng gamot sa tindahan. Kasi nga may sinat nga yung anak niya. Diyos mio. Hindi daw pinautang yung pamangkin ko. Ang sabi daw, hindi ako magpapautang. Sabi daw ganun kung sa pamangkin ko. Masaklap, no? Kapag wala talagang pera, bata na yung iinom sa gamot, tatanggihan ka pa. Diba? So, hindi naman natin maano yung ibang tao na yung may mga nagbi-business. Hindi naman natin maano yun kasi sila yan. Tapos,
Hindi pinautan yung pamangkin ko. Tapos, nakakarinig pa siya ng hindi maganda. Diba? Hindi ka na nga nagpapautang. Tapos, may salita ka pang hindi ka nais-nais. So, sabi ko sa kapatid ko is, kayaan mo na lang. Kasi wala naman tayong magagawa kasi ganun sila eh. Pero, bata yun eh. Bata naman ang inom. Pero dapat, kahit pa paano, binigyan na lang sana ba. Wala, sabi ko na lang sa kapatid ko, wag na. Pag yun ang wag na lang kayong magsalita. Kasi kayo naman yung may kailangan. Eh yung kapatid ko, din, parang palaaway din yung kapatid ko pag nakakarinig ng hindi ba maganda. Lumalaban din yun. Sabi ko, kahit naman makikipag-anuhan ka dyan, talo ka naman kasi sila naman yung may tindahan. Pero sana habang buhay tayo, maging naman tayo, yung maging mabuti ba? Binibless lang sila kasi sila yung binigyan ng ganyang buhay. Sabi ko sabi ko sa kapatid ko, ang importante, wala kang inaapakan na hayaan mo na lang, sabi ko ganun sa kanya. Sana nga, habang buhay tayo, maging mabuti tayo sa kapwa natin. Kasi ang pera guys, hindi yan madadala sa sa hukay. Mamatay ka ng sulo lang. Di piso, wala ka madadala sa lidingan. Eh, yung iba talaga, hindi mo talaga maano na yung galing ka sa ganun, tapos bigla kang nagkaroon. Galing ka sa wala ba, tapos bigla kang nagkaroon ng ganyan. Kadalasan talaga guys, yung iba naging masama ang ugali. Hindi naman lahat ha. Kadalasan, ganun yung iba. Parang nabigla ba sila sa pera? Well. Ganun talaga ang buhay. Tapos nagkwento pa yung kapatid ko na one time daw. Siyempre sa probinsya, kapag ang buhay is niyog. So nagkukupra yung kapatid ko. Tapos nag-aral pa yung anak niya ng college. So sabi daw ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko kasi guys is utang tapos bayad kapag katapos ng kupra. So ganun yung style ng kapatid ko doon sa probinsya. Tapos yung kapatid ko is nabayad na ng utang niya. Nakiusap na yung kapatid ko na kung pwede, wag lahat nakaltasin. Ganun ba? Magbabayad siya pero hindi lahat. Parang siguro kalahati o lang. Diba? Ganun, sinabihan siya na Kasi sabi daw ng kapatid ko, kasi nga parang meron siyang pagbibigyan, ganun ba? Sabi daw ng ganun, wala. Sabi daw nung may tindahan, wala akong pakialam. Kung may pagbibigyan ka, ganun daw ang sinabi, diba? Kung gaano ba naman Kung ayaw mo pumayag, fine. Huwag ka nang magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Diba? Parang wala sa katinuan ba? Ganun magsasalita. Ayaw mong pumayag, wag ka nang magsalita ng Sabi daw ng kapatid ko is, kung papayag ka lang naman, kasi may pagbibigyan din akong ganun. Doon nga sa anak niyang college, kasi bibigyan niya sa allowance, ganun. Daw pumayag. Oy, tsaka take note. Kamag-anak ng asawa niya yung
may-ari ng tindahan. Ganyan yung mga klaseng tao na parang hindi maaawa sa kapwa ba. Diba? Parang hindi nakakaintindi sa kalagayan ng buhay mo. Nakakala mo naman ang ano is malaki. Hindi naman. Kung ako nyo, kung may pera man ako, sige. Bayaran mo na lang kung kailan ka may pera. Ganun dapat. Huwag tayong pera lang yan, oy. Hindi yan madadala sa hukay mo. Hindi yan madadala sa langit yung pera. Ito yung guys, so ito yung pantalon na ginagamit ng boss ko kapag nagsiserve siya sa simbahan. So kailangan plansyahin kasi bukas maghahanap to siya kapag kapag hindi niya makikita sa taas, hanapin niya to sa akin. Kasi alam niyo sa totoo lang kapag nakakatulong ka sa kapwa mo, maliit man yan or malaking halaga, pag nagbibigay ka na nasa puso mo ba, yung pagtulong mo is masarap sa pakiramdam. Di yun tutulong ka lang, papakita ka ng tao. Diba dito, nagpapakita ka lang nagpapakita ng tao, ganun. Pero deep inside is masama sa loob mo pala yung tumulong ka. Hindi pa rin siya maganda. So, tumulong ka ng nasa kagustuhan ng iyong pakiramdam ng puso, ganun. Kasi ganun yung style ko guys, pag may extra money ako, tapos meron akong nadadaanan dyan na mga bata or matanda man, yung mga bata ba na nagtitinda kung ano-ano dyan sa binibigyan ko talaga yan ng pera guys. Tapos, kung may pagkain man ako, nagbibigay ako. Kahit dito sa yung mga guard dito sa village namin guys, nagbibigay ako yung halimbawa pag may napunta ako ng grocery. Pagka may binibili ako sa grocery, binibilhan ko yan sila ng kape, ng soft drinks. Natutuwa yan sila o kaya ulam, ganun. Natutuwa yan sila kasi hello, ang mga bilihin ngayon guys, napakamahal na talaga. So kaysa ibibili nila yun, pakalibre sila kasi nga binibigyan ko nga ng pang kape, pang merienda, ganun. Maliit lang na bagay pero masarap sa pakiramdam. So natutuwa sila kapag ganun yung ginagawa ko na nagbibigay ako. Tsaka minsan nakikiusap din kasi ako na pag halimbawa meron akong dala na mabigat, pinapahatid ko yan dito sa bahay. Kahit naman wala akong pinapahatid, nagbibigay talaga ako kasi naawa din ako kasi mga guard kaya maliit lang din naman ang sahod ng mga yan. Tapos lalo na kung pamilyado ka, yung sahod nila hindi sapat. Tapos allowance pa nila, bibigay pa nila sa pamilya nila. Tapos one time pala na dumaan ako sa gate. Merong bata doon na anak pala yun sa guard. So ang ginawa ko is nagbigay ako ng pamerienda sa mga guard. Bigla akong naisip, wala may bata pala doon na nakita ako. May nakita pala akong bata dun sa gate. Tama-tama nun may binili akong biskwit. Guys, nagkonsensya talaga ako ba't hindi ko binigyan yung bata. Tapos ang ginawa ko na lang, tumawag ako sa gate. Yung guard, pinapapunta ko nga dito kasi ibibigay ko nga sana yung biskwit na nabili ko. Kaso hindi man pumunta, siguro nahiya. Kasama niya yung asawa niyang buntis, tapos yung bata nga na siguro nasa 3 taon lang ata yun. Konsensya ako ba't hindi ko binigyan? Diba? Maliit na bagay lang yan. So, pag
may nangangailangan, bigyan mo. Yung sa kapatid ko, hindi na nga pinautang. Nagsalita pa ng hindi maganda. Kakaluka, no? Mahirap talaga ang maging mahirap. Kaya ako naman yung pagtulong ko sa mga pamangkin ko, guys, hindi ako humihingi ng kapalit. Yung sa anak ng mga kapatid, yung kapatid ko nandito ngayon, kasi ako talaga kahit ako nagsusuporta. Hindi naman as in na ako kasi yung iba ko naman kapatid is tumutulong din naman. Ibibigay doon sa kapatid ko. So, masaya ako kapag ganun yung ginagawa ko na nagbibigay ako sa mga pamangkin ko na bumibili sila ng pagkain. Tapos, yung panay, thank you Tita Mami. Salamat sa pagkain, sa perang binibigay mo para sa pagkain namin. Alam niyo yung ganyang salita is nakaka-touch. Diba? Kasi ako kahit wala akong sariling pamilya is na ano yan ang mga pamangkin ko na kung pinagawa ko sa kanila is na ano nila, na-appreciate nila. Uy, ano yung English sa ano? Pinahalagahan nila yung pagtulong ko sa mga bata. Diba? Kasi yung partner kasi ng kapatid ko is hindi pa talaga okay, guys. Hindi alam kung hanggang kailan yun na maging okay. So ngayon is ako talaga ang tumutulong sa kapatid ko or yung isang kapatid ko din. Nagbibigay din. Sabi ko nga, kung may pera lang ako, kahit lahat ng mga pamangkin ko, tutulungan ko lahat ng mga kapatid ko. Kaso nagkataon, wala din. Kasampahay lang tayo, day. Ang pantalon ng alaga ko, sobrang laki, guys. Oh, pero tingnan nyo naman yung baywang. Parang 24, ano lang ata. Ito, anong size ba ito? Wala na, guys. Hindi ko nakita ang ano. Pagka wala akong salamin, hindi talaga ako makakabasa.